The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na naman pong araw ng makabuhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Welcome back, SK Mai. Isang karangalan na makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang provision sa local government code. Kasama po natin ay nagbabalik ang napakaganda at napakagaling kung naandin Kagawad Marie Formentera Ferrer. Daghang salamat, Kags Butch. Maayog, malipayong adlaw kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama pa rin po ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Salamat po sa inyong lahat. Salamat, Kags Marie. Welcome back. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay, tayo. Hello. Kamustahin muna natin. Oo, sa totoo lang, hindi mapigil yung kasiyahan ko ngayon. At nakumpleto po tayo. Salamat. No? Very energetic na po tayo. Sobrang saya natin ngayon talaga. Abangan nyo, 10 segments kami ngayon. Pambihira ho ito eh. Medyo marami-rami nga din po tayong pag-uusapan, Kags, Marie, Kags Butch, Cap. Dahil napakadami po naging update. Yes. Yung pong time na nawala po kami ni Kags Marie. Yes, ano ba muna mga pinaggagawa niyo nung dalawa? Iniwan niyo kami ni Kaplin. Hindi, nagkataon talaga mas sumama yung pakiramdam ko talaga eh. Oo. Ready po si Kags Marie dun sa reason po niya na explanation po niya na yan. Ako naman po medyo na-busy lang po at naglipat bahay po. Kaya po nawala lang po ng Sige, tama na yan. Sa barangay kayo mag-explain. Parang mamaya po ipapatawag na po tayo ng sa barangay. Pero ayun nga po, speaking of pagbabalik po namin at napakadami po natin pag-uusapan ngayon, hindi pa rin po tayo natatapos sa napakainit po na usapan po ng ating magiging BSKE ngayong taon. Yes. Ready na po ba kayo? Well. Si Cap po ready po. Ready. Kayo po, Kags Marie. Malalaman natin yan kasi mahaba-haba yung pag-uusapan natin ngayon kasi ano ba talaga? Diba? Yun po talaga yung katanungan. Lahat nagtatanong, ano ba talaga? Kasi approved na sa BICAM. So, what are we still waiting for? Bakit parang nakahang pa rin tayong lahat kung matutuloy pa rin ba or hindi? At alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang actually pareho sila ng hinihintay eh. Pag hindi natuloy, maraming magagalit. Kapag natuloy, marami ding magagalit. So, ngayon, pag-usapan natin kung ano ba yung talagang pwedeng mangyari. Kasi sabi nga nila, malapit nang malaman ng bawat isa. And I'm sure, during the time na wala tayo, SK Mai, si Cap Dondon and si Kags Butch ay talagang busy sila sa pagre-research at pagbabalita sa ating mga kabarangay sa mga recent updates. Kung ano na bang nagaganap sa Kamara at the same time sa Senado, habang nagdi-discuss din ng napakadaming legislative agenda ng both houses. Kaya naman, SK Mai, alam ko may tanong ka eh.
Hinihintay ko yung tanong mo. Yes, Kags Marie. Ayun nga po, kagaya nga po ng nasabi po ni Kags Marie, mga kabarangay, ito pong usapan po talaga ng BSKE, very polarizing, hindi po ba, Kap? Yep. Kaya naman po ngayon, ang katanungan po ng ating mga kabarangay, ito po number 1, finish line na po ba? At naguguluhan po ba ang lahat dahil po sa lahat po ng nangyayari at mga updates, dahil araw-araw po may mga bago po tayo naririnig na balita tungkol po dito. Kaya nga naman po, ito po ang ating update as of ito pong araw ng taping natin ngayon. Last month po kasi ang sabi po ay wala na pong eleksyon, at ito naman pong nakaraang linggo, ang sabi po tuloy po ang eleksyon. Ngayon po, wala na naman po. So ang tanong po talaga, ano na po ba talaga? Kapag naguguluhan po mga kabarangay, lagi po tayong bumalik sa usapang proseso. So tapos na po yung BICAM at lumabas na nga po ang BSKE 2026, 4 years, 3 terms. Ngunit mga kabarangay, bilang paglilinaw po, hindi pa po ito batas at nasa Malacanang na po ang bola. So ang inaabangan po natin ngayon, it's either pipirmahan po ba or ibibito po ng Pangulo ito pong bill na ito. Unang-una mga kabarangay, ano po bang mangyayari kapag pumirma po ang ating Pangulo? Ibig sabihin po nito ay approved or RA na po siya, Republic Act, at magiging 2026 na po ang ating BSKE. Kapag naman po mga kabarangay, inupuan po ito after 30 days or meron pong action na tinatawag, good as approved RA na rin po siya at magiging 2026 na rin po ang ating BSKE. Pero mga kabarangay, kapag nabito naman po ito or disapprove po ng ating Pangulong Marcos, pwede pa rin po siyang i-override ng Kongreso through a 2/3 vote. Approve rin po kung magiging RA at 2026 BSKE po ang mangyayari. Kaya nga lang po mga kabarangay, yung botohan po kasi ng 2/3 votes, kailangan po during session. Pero wala na pong session dahil nagkaroon na po ng adjournment sine die na last June 13. In effect, forced to good po ang Pangulo na mag-approve kung either po pipirma po siya or in action or i-disapprove po niya or i-veto. Kapag pumirma po, ano pong mangyayari? Ganap na batas na po ang ating term setting bill. Ngunit may pagdadaanan pa po ito. Ito na nga po, lumabas po si Atty. Mac due to constitutional questions. So, aabot po sa Supreme Court ang desisyon kung tuloy nga po ang BSKE or hindi. Kapag nagveto po ang Pangulo, ibig sabihin po ay hindi na po ito magiging batas o RA. Dahil wala na pong 2/3 votes na paglalabanan, wala nang pagkakataon ang Kongreso na magkaroon po ng sesyon. Yes. Kaya magkakaroon ng BSKE 2025 this year, opo. Ayan po, ang Ano yun? tanong. Pakiulit nga yun. Ayun. Magkakaroon ng BSKE. Kapag nabito Nabito, po ng tapos, Pangulo, yes. opo, at dahil wala na pong 2/3 votes na mangyayari sa ating Kongreso, matutuloy po ngayong taon ang BSKE. So yun po, ang tanong po, ano po ba ang inyong prediction? Pipiramahan po ba ito or ibibito? Ay, si Kags Butch, saka si Kags Marie. Nauna yung salitang Kags Butch. Isa na naman po ba tong fearless forecast, mga Kags? Hindi, mahirap kasi mag-fearless podcast dahil Lalo na desisyon ng Pangulo. Dahil magulo ang mga nasa taas. tama yun kasi mga senador hindi sila nag-agree. Mamaya pag-uusapan natin yung mga conflicting statements nila, announcements. Pati rin yung galaw ng COMELEC, hindi na natin maintindihan. Pati na rin yung mga statements coming from spokesperson ng Malacanang at saka ng House itself na magkasalungat. Pero bottom line, pagka tayo naguguluhan, tama ang sinabi ni SK May, babalik lang naman tayo sa proseso at ang huling proseso, ika nga ni Senator Coco Pimentel, touch move talaga ang presidente dyan. Ang huling bola, nasa presidente. Ngayon, shoot ba niya yan o hindi niya masushoot? Yun na lang naman ang tanong At ako, nakapagbigay na po ako Kags ng statement tungkol dyan. Gusto ko lang malaman from Kagawad Marie, ano ang kanyang mga saloobin tungkol di na malapit na at nasa kamay na ng Pangulo ang bicameral conference report. Alam mo, Kag, sa totoo lang, I will be honest on my own opinion. Nung nagkaroon kasi ng resumption of session, ang ating pong both houses, marami po talagang lumabas na mga haka-haka, lalo na hindi na pag-usapan agad.
parang everyday bago ang statement, kinabukasan, iba na naman. Kasi there was a time na nagsisimula pa lang, nagkaroon ng, nag-viral yung time na umupo sa isang meeting or conference ata yun, together LEDAC. with the one with former Vice President Lenny Robredo, press kasama con niya, oo. yung Liga, and si Senator Cheese was there. Ang sinasabi nila, ang papupuntahan na ng LEDAC, ang gusto nilang mangyari is matuloy ang BSKE 2025. And then, nung June 11, nagkaroon na ng approval as third reading na doon sa Kongreso. So, anong nangyari ngayon? Na-defeat yung unang sinabi. Kasi nga, meron eh. Tapos hanggang sa nagkaroon na rin ng bicameral ang both houses na kung saan nagkaroon din ng decision na meron na silang consolidated na BSKE 2026. So, it was not 2027. It is not 2029. Which is, yung una nating mga binabalita is either 2027 or 2029. But now, it's 2026. At nagkaroon na nga po ng decision na magkakaroon po by next year, which is first Monday of November 2026. Kaya magkakaroon po tayo ng barangay and SK election. Pero eto na naman. Meron na naman pong lumalabas na balita na i-veto ng presidente ang nasabing panukala. Pero para sa akin kasi, ang pinaka-high risk dito at risk talaga is the COMELEC. Kasi silang nag-handle ng preparation. So, yung time talaga, I think it's already constrained, lalo na kung matutuloy nga. Pero kung 2026 talaga, may mahaba na naman ulit na preparasyon. So, talagang hihintayin pa rin po talaga natin mga kabarangay kung ano po ang magiging desisyon po ng ating Pangulo pagdating po dito sa BSK. Yes. Well, anyway, my take, kawawa sa akin ang take ko naman bilang punong barangay at doon naman sa side ng mga abangers nung kung ano talaga na kung ako naguguluhan, ano pa kaya yung mga ibang mga barangay council, o members ng barangay council, kapitan, kagawad, at higit sa lahat pati yung mga constituents pagdating dyan sa ano. So, tama si Kags Butch. Hintayin na natin yung proseso. Maging pasensyoso na lang at pasensyosa tayong lahat. Huwag na tayong mano sa mga haka-haka kung ano yung sasabihin nila. Yun na lang ang talagang tatanggapin. At any rate, pagkatapos naman ito, ang isa namang pag-uusapan natin kung magpipetition ba si Atty. Mac eh. So never ending eh. Hanggat hindi nangyayari yung with finality until the fat lady sings. Eh wala talaga tayong choice kung hindi mag-abang. Tamang abang. Yun lang po. Ang maibibigay naman po natin ngayon, Kap, sa ating pong mga viewers, sa ating mga kabarangay, ito nga pong yung iba-ibang senaryo, kung ano po ang mangyayari, kung sakali pong mapirmahan or mavito po ito, para lamang po handa rin po tayo sa kung ano yung magiging resulta, kung ano man po yung mapagdedesisyon na ng Malacanang. Ayan po mga kabarangay, yan po ang ating updates tungkol po dyan sa ating BSKE at sana po ay kahit papano nagkaroon po ng linaw, pero as always, mag-aabang pa rin po tayo po ay nakatutok sa mga magiging balita pa po tungkol dyan. Pero mga kabarangay, wag po muna po kayong aalis dahil of course tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan sa ating pong second segment. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad